at nangawitin makalangin mong galang, nasasayaw, pinamatok na papuri kong lakas, nasisigaw, ang luwalhati sa hari. Hallelujah! Halle, 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 hallelujah! Amen! Palakpakan po ng malakas ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Praise you, Jesus! Ayan. Medyo last minute adjustment po tayo. Glory to God. Whew! Praise the Lord. Hallelujah. Sasayaw po tayong muli sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Naniniwala po ba kayo na ito ang araw na ginawa ng Diyos? Amen. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Hallelujah. Masayang tunay, masayang tunay, ang buhay ng Kristyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristyano ay masayang tunay, masayang tunay. Naglulundagan. Ang buhay ng Kristyano ay naglulundagan, naglulundagan, naglulundagan. Ang buhay ng Kristyano ay naglulundagan, naglulundagan. May lakas sa aking kamay. May lakas sa aking kamay na nagbibigay buhay, nagbibigay buhay, nagbibigay buhay. May lakas sa aking kamay na nagbibigay. Sino? Si Kristo ang aking buhay. Kamay sa bewang. May lakas sa aking bewang na nagbibigay buhay, nagbibigay buhay, nagbibigay buhay. May lakas sa aking bewang na nagbibigay buhay. Si Kristo ang aking buhay. Tuhod. May lakas sa aking tuhod na nagbibigay buhay, nagbibigay buhay, nagbibigay buhay. May lakas sa aking tuhod na nagbibigay buhay. Si Kristo ang aking buhay. Nagsasayawan. Ang buhay ng Kristyano ay nagsasayawan, nagsasayawan, nagsasayawan. Ang buhay ng Kristyano ay nagsasayawan, nagsasayawan. Nagkakamayan. Ang buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nagkakamayan, nagkakamayan. Ang buhay ng Kristyano ay nagkakamayan, nagkakamayan. I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing my song. He taught me how to love. Alam ko pong magkakasama tayo sa parokya. Pero yung iba po sa atin, hindi magkakakilala. Change your partner nga po. Change your partner. Love. Come on, change your partner. Isa pa. Love. Magbatian naman tayo. Anniversary ni Mama Mary bukas. Kailangan magkakakilala tayo. Isa pa. Change your partner. Love. Ayan. Sana nagkakilala tayo. Ano po? Kasi naglilingkod tayo sa isang simbahan sa patnubay ng ating mahal na ina sa Mary Mother of God. Isa pa. Love.
Kayo nga. Aha, 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 Alleluia. Aha, 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 Alleluia. Aha, 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 Alleluia. For the joy of the Lord is my strength. Sige, isa pa. Kayo naman. Ay buhay. Mahina po ang inyong sagot. Amen. Sino po ang naniniwalang pagagalingin siya ng Diyos? Sino po ang naniniwalang pagyayamanin siya ng Diyos? Pagpapalain siya ng Diyos? Palalakasin siya ng Diyos? Ang lahat ng naniniwala sumigaw, ano? Si Jesus! Buhay! Panginoon, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kailanman, O Diyos, ay hindi ka nagkulang. Kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagbago. Kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Lord, ang daming beses na kinakatamaran namin ang paglilingkod na ito. Madaming beses, Panginoon, na napapagod na kami at parang ayaw na namin. But then, God, your grace is more than enough. You are a great God. At patuloy mong ipinararanas sa amin na kailanman ay hindi mo kami iniwan. Kailanman, Panginoon, ay hindi mo kami binigo. Kailanman, O Diyos, ay hindi mo kami pinabayaan. Ungrateful kami minsan, Panginoon. Malimit. Ungrateful. Wala kaming utang na loob. Akala namin kami ito. Akala namin kami ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Pero Lord, dapat ikaw ang dahilan ng aming buhay. Panginoon, hayaan mo na sa gabing ito ay mapapurihan ka ng iyong mga anak. Galing kami sa iba't ibang organisasyon, Panginoon. Pero Lord, alam namin na mayroon kaming isang Diyos na pinaglilingkuran. Isang Diyos na tapat at dakila sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. That whatever happens, O Lord God,
laging ikaw ang hantungan ng lahat. Napakabuti mo, O Diyos. Walang hanggan ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Oh, we bless your name, O God. We bless your holy name. Hayaan mo na sambahin ka naming lahat, Panginoon. Ituon namin ang aming presensya sa iyo lamang, O Lord God. Sa iyo lamang, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, ialay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Let's sing it together. Amen. Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Hawinan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Awinan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awinan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awinan kita. Come on, worship Him. Awinan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah.
kapasamugan ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan ng lahi, maging hanggang wakas nitong buhay. Nakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatin, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Nakilala ka, O Diyos. O Diyos. Pangungunahan po tayo ni Sister Billy lang sa pabungad na panalangin. Praise God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, mapagpalang Ama, Ikaw ang aming Diyos na buhay, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa amin, bawat isa sa amin. Ama, sa pangalan ni Jesus, narito po kami, Panginoon, ang inyong mga lingkod, dito sa Mary Mother of God Parish. Ang iba't ibang organization, Panginoon, nagkakaisa. Para ikaw ay aming pasalamatan at purihin. Salamat, O Diyos, sa pribilehiyong makapaglingkod kami sa iyo. Sa iba't ibang paraan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap kami. Nawa, Panginoon, ay mapatawan mo ang bawat isa sa amin upang maging karapat-dapat, Panginoon, sa aming mga hihilinging mga panalangin. Patawarin mo po kaming lahat, sapagkat kaming lahat ay nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya naman, Panginoon, naniniwala kami na walang imposible sa iyo. Lahat ay posible. Kaya kung kaya nga, Panginoon, dahil sa nandito kaming lahat ay patunay na kinukupkup mo kami, minamahal, pinagkakaisa sa araw na ito. Sa siyam na nobena, Panginoon, ng aming parokyang Mary Mother of God Parish. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pasasalamat, ang aming mga handog. Manawa maging masamyong handog ito para sa iyo. Lord, maraming salamat. At pagpalain mo, Panginoon, nawa lahat na naririto. Una-una, pagpalain mo, Panginoon, ang aming kura paruko, si Father Bon. Siya po ang aming ama sa parish na ito. Pagpalain mo lahat ang mga parishioner, ang mga naglilingkod sa iyo. Ang lahat, Panginoon, ng mga kasamahan ko, ang aming pamilya lahat, abutin mo po ang aming mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, at inaangkin po namin ang tagumpay na manggagaling sa iyo, Panginoon, sapagkat ang sabi mo, lahat ng iyong lingkod ay hindi mo pababayaan. Maraming salamat, Panginoon. At para sa mahal na ina, maraming salamat, Inang Birhen. So lagi mong ng pag-aakay sa amin sa panalangin, sa pananatili namin makapaglingkod dito sa parokyang ito. Maraming salamat, Panginoon. Itinaalay namin sa iyo ang Baginong Maria. Ang Baginong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sa pagkakaya ng Diyos, pagkakala kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara sa noona, ngayon magpakailanman, sa walang hanggan siya na. Maria, Ina ng Diyos. Panalangin po kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Diyos.
Praise the Lord. At this point in time, wag na po tayong maupo dahil hindi na po tayo mula sa punong tanggapan ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. Siya po ay isang elder disciple at mula pa po sa malayong lugar ng Amerika. Hindi naman, Brother Rex. Ayan. Ang ating po kapatid, Brother Resurrection Rex America. Palakpakan po natin ang Panginoon and let us now bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Love the Lord. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal namin Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan na inalay mo ang buhay ng iyong anak upang kami lahat ay maligtas. At kami sumasamo sa iyo, Ama, na sa gabing ito, ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos ng may kalakasan. At lahat po ng may sakit at may kagalingan, dalahin ko, Panginoon, mangyari ang kalooban mo, maitaas ang pangalan mo, maluwalhati ka, Panginoon, at lahat ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. Diyos, nawa po ang mabuting balita'y tumimo sa aming puso. Maghari ka sa aming buhay, at naway pagpalain lahat silang parishioner sa simbahan ito, Panginoon, the parish priest, the workers, and all groups, O Lord God, or organization in this parish church, Lord. We pray, Lord God, na maging successful ang kanilang anniversary, na 44th year anniversary ng kanilang parish, Panginoon. Kasama na rin po ang pagdiriwang ng kapistahan ng aming minamahal na Blessed Virgin Mary, the Mother of God,
And we pray, Lord God, to bless each and every one at mangyari ang kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. In my heart. Palakpakan natin siya. And the Holy Spirit is now in our heart. Amen? Naniniwala po kayo? Sabi ng 1 Corinthians 3 verse 16, our body is the temple of the Spirit. Sabi ni St. Paul, ang mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ito'y kapangyarihan nating lahat. Pero sa mga taong hindi nagtataglay, sabi ni St. Paul, ng Espiritu ng Diyos, para sa kanila ito'y kahakalan, pinagtatawanan, hindi nauunawaan. Dahil maunawaan lang, sabi ng Bible, ang mga ganitong bagay ng mga taong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Wala akong kausap. Purihin ng Diyos.
The gospel is taken from Mark chapter 7, verses 31 to 37. This is the Sunday gospel, my dear brothers and sisters. Ganito ang sinabi ng banal na aklat, umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinaak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ang lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tenga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at itinahid ito sa dila ng pipi. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, "Ipata," na ang ibig sabihin, mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito, ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamalita. Buong pagharang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginawa. Binigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinapagsalita ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ganyan ang subakan ng aswang. Okay, siguro po umami tayo ng isa. Let us welcome the Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Tapos po natin ang magkakamataas ng kamay. Welcome, Holy Spirit. I-welcome po natin siya because without Him we can't do nothing, mga kapatid. Taas natin ang mataas. Alam mo, pag nakataas ang kamay tulad ni Moses, nananalo sila. Minsan tayo nahihirap tumaas ang kamay. Bakit kaya? Kaya mahalaga po nakataas ang aking mga kamay. Sabi ng Biblia, di ba? Pag tayo mananalangin, dapat nakataas ang kamay. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power.
Corinthians 6:19, your body is not yours. Ang atin anyang katawan hindi talagang sa akin. Ito ay binili ng banal na dugo ni Kristo, kaya gamitin niyo niya ang inyong katawan upang mapangalan ang Diyos. Kaya the best dapat ang bigay nating palakpak sa Diyos. Lalo na ibahagi ng ating katawan. Give Him praise, give Him glory, give Him honor, give Him thanks. Purihin po natin. Okay, you may be seated now, brothers and sisters, in a wonderful presence of the Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Lahat ang hinayang naman po kung uuwi kayong bigo. Kailangan po kayo umuwi na taglay ang kalakasan. Because one of the ministries ni Christ Jesus is healing, deliverance, and preaching the good news. Yan po ang misyon ng Panginoon. Di ba? Yung binasa kanina sa gospel, di ba, no? Yung binuksan ang aklat ni Propeta Isaias, at sabi ni Propeta Isaias, doon susulat niya doon yung prophecy, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos. Tinutukoy po doon ang Panginoon. Upang palayain ang mga sinisiil, pagalingin ang mga may sakit, at palayain ang mga alipin. Kaya ako naniniwala na lahat ng nandito makikinig, uuwing pinagaling ng Panginoon. Amen ba? Kasi mahalaga po yun, mga kapatid kay Kristo. Bilang charismatic, mga kapatid, that is a gift. Charismatic means gifted. Ano? Kaya ang mga charismatic, we believe in healing. And wala po ba kayo, there is miracle in healing? May himala kayo tatanggapin ngayong gabi ito? Eh siyempre, hindi ko naman kayo mapipilit kung hindi maniniwala sa himala. Baka naniniwala na kayo sa doktor, it is good. Kasi yung doktor, instrumento ng Diyos. Pero, bago nahin ang doktor, Diyos muna ang hina. Kailangan, di ba? Sabi ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. Pag inuna natin ang Panginoon, kung tayo may sakit, kung tayo may problema, kung tayo may utang, lahat yan ay masusunod sapagkat si Kristo ang solusyon ng lahat ng ating suliranin. Grabe po yung palakpak niyo sa Diyos. Amen? Ano nyo, sa inyo pong pakikinig, ang unang-unang charismatic sa Biblia ay si Blessed Virgin Mary. Hindi lang natin nalaman mga Katoliko agad. Kasi akala natin, dinala ng Protestant ang charismatic ng 1964, doon sa Michigan, USA, nang sila mag-retreat. Yung mga ibang mga Katoliko na isama sila doon sa mga Pentecostals. Pero lingid sa ating kaalaman, biblically, ang unang-unang charismatic, ibig sabihin gifted and filled with the Holy Spirit, because charismatic is being filled with the Holy Spirit, ay walang iba ang ating minamahal na Blessed Virgin Mary, the Mother of God. At yun yung patron, di ba? Yun yung ipagdiriwang sa parokya nyo at kayo nagdiriwang din ng 44 years. Mas nauna kayo ng 4 years sa El Shaddai. Naka-40 lang kami nung nakaraang August 17, no? Nauna yung parokya nyo ng 4 years. 44 years kayo. Yung El Shaddai nagdiwang ng 40 years noong August 17 and 18 sa Luneta. Kaya kung dapat ko matuwa kayo, natutuwa ba kayo ngayon? Sino natutuwa ngayon? Lahat ang natutuwa pagagalingin ng Panginoon. Sabi ko ng Bible, mamaya po pala, no? Napakahalaga po ng gagawin kasi part of your program is healing. Mamaya po, hindi kayo sabay-sabay. Siguro po hahanayin yung may sakit dito para sa ganon, itong mensahe na nais ang Panginoon iparating sa inyo. Sabi po ng Bible na ang aking pong nais bigyang pansin dito ay yung pagpapagaling ng Panginoon sa isang youth o hindi makapagsalita
Usually, ganun po yun. Kapag ikaw ay hindi nakapagsasalita, piti, kadalasan yun po ay dinirig. Ha? At alam niyo po, si Kristo po, galing po siya sa Tiro at Sidon at tumuloy sa lawa ng Galilea. Alam niyo po yung Tiro at Sidon, yan po ay mga Gentiles, mga hindi. Pag sinabing Gentiles, they don't believe in God. Hindi sila sumasampalataya. Hindi sila sumasampalataya. Usually sa atin sa panahon ngayon, yung mga unbelievers, di ba? Anong kanilang pinaniniwalaan? Espiritista, di ba? Kaya yung mga espiritista, anong ginawa ni Kristo dito? Para sila ay makuha, ini-apply ni Jesus. Kasi yung mga espiritista, yung mga gumagawa ng mga bagay-bagay, gumagamit ng dura. Di ba? Pag kayo ay nausog, sabi ng mga unbelievers, ng mga di man nagpalataya, pag nausog, ay lawayan mo ako, lawayan mo ako. Tapal-tapal. Ha? Tawas-tawas. Ganun po sa lugar ng Tiro at Sidon. At nagtuloy ang Panginoon sa lawa ng Galilea. At inaak niya ang lupain ng Decapolis, mga lugar na kung saan mga di sumasampalataya sa Panginoon. At alam niyo ang nangyari? Sa verse 12, pakinggan niyo ito, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Ano ba ang importance ng pagpapatong ng kamay? Ising bagay. Sabi kasi ng Mark chapter 16, from verse 15, chapter 16, verse 15 to the following verses ng Marcos, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sumasampalataya ba kayo? Sabi ng Marcos, ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay parusahan. At ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, makapagpapalaya sila niya ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalayas ang mga sumasampalataya ng demonyo. Ano pong palalayasin? Hindi po asawa natin. Hindi po kasambahay natin. Ang mga sumasampalataya na bautismuhan, magtataglay ng kapangyarihan. At sa pangalan ni Jesus, sila makapagpapalayas ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika, the language of the Spirit or the gift of tongues. Dumampot man niya sila ng ahas, i-symbolizing Satan, hindi sila maaano. Umiwan na niya sila ng lason. Ang lason po ay sumisimbolo sa kasalanan, nakakamatay ang kasalanan. Ang kasalanan ay nakakahawa, nakalalason ang kasalanan. At ang sabi ng banal na kasulatan, from Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses, at ang sinumanan niya na mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Ang mga may sakit ay gagaling. That's why that's out my topic. There's healing in laying on hands. May kagalingan sa pagpapatong ng kamay. Mahina. Sabi po kasi ng banal na kasulatan dito po sa verse 12 o 32, verse 32, dinala ng mga tao sa lupa, dinala ng mga tao sa kanya isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita at nakiusap sila sa kanya kay Jesus
na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Nakiusap po yung mga tao na patungan ni Jesus ng kamay ang may sakit. Kung mababasahin po ang mga pagpapagaling ng Panginoon, madalas sinasabi ni Jesus ang word na touch. Sabihin niyo, touch. Pag pinapatungan ng kamay, sabi rin, touch. Kasi po, healing touch, mayroong kagalingan. Kasi po yung contact, dumadaloy po ang anointing. The anointing is the Holy Spirit Himself in Christ Jesus. Kung papasilin niyo po, yung 12 taong dinudugo na babae, 12 years. 12 taong dinudugo. Tagal yun. Sa ngayon, mga 30 minutes ka lang duguin, baka mamatay ka. Diba? Pero ito, 12 years. Hindi po naubusan ang dugo. Ang babae. Hindi naubusan. Ang sabi naman na akap, ubus na ang kanyang kayamanan sa kapagpapagamot. Naubos na bangkrut. Ganun naman ang mayayaman na may pera, di ba? Pag mapera ka, uunahin mo yung mga yung mga espesyal na doktor, yung lahat. Pag ubos na yung pera mo, sasabihin sa iyo ng doktor, umasa ka na lang sa Diyos. Yun din ang sasabihin ng doktor. Sa huli, na hindi na nila kaya, hindi na namin ito kayang pagalingin, umasa ka na lang sa Diyos. Sabi ng doktor yun, ha? Di ba sasabihin ko sa inyo, kung yun sa huli sasabihin, umasa ka sa Diyos, unahin mo ang Diyos, gagaling ka, di ka pa mababangkrut. Ang hina. Alam niyo po ako, bago tinawag ng Panginoon sa El Shaddai, 1986, mag-38 years na po ako sa ministry, o mag-38 ka po pala sa ministry. Bago ko tinawag, ang dami kong sakit. Enlargement of the heart, rheumatic heart disease, 4 na ugat may bara, may hepatitis, may ispat sa baga, may ulcer. Ang dami po. Bukod pa ron, squatter, poor. Pero po, nang tumugon ako sa panawagan, April 10, 1986, sa isang Catholic Life in the Spirit seminar, doon po sa El Shaddai sa Amorsolo. Hindi ako lahat yun. Pero pagkatapos po ng CLSS, nadama ko po ang presensya ng Diyos. At alam niyo po, hindi nang tagal, lahat ng aking sakit at karamdaman, pinagaling ng Panginoon. Nothing is impossible with God. If you have faith in the Lord. Amen? Sabi ng babae, 12 taong dinudugo, anong sabi niya? Mahipuulan ang laylayan ng damit ng Panginoon. Kakaliwa. That's faith. Pananampalataya. At bakit naman pumunta rin yung babaeng yun? Dahil narinig niya ang balibalita at narinig niya ang pangangaral ni Jesus. Yun ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nag-uumpisa at nakukuha natin sa pakikinig at sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy na pakikinig. Nag-uumpisa ang pananampalataya. Bakit nawala yung iba nating mga kapatid sa Katoliko at nandun na sa ibang lugar? Kasi nung nandito sila sa ating simbahan, hindi sila nakikinig.
Hindi sila nakikinig. At ganoon din yung mga naririto pa na maaaring hindi nakikinig. Mahalaga yung makinig. Dahil kung tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, yan ang ating kalakasan, yan ang ating buhay, yan ang pagkain ng ating kaluluwa at magbibigay ng lakas sa ating mga buhay na nandulupay tayo. Di ba sabi ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos buhay, mabisa. Ito ay kagaya ng tabak na di kabilay-tagil. Ito ay tumatagos sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao, at natataho at nalalaman ang iniisip ng tao. That's how powerful the Word of God is. Ganun po kabisa. Kaso ang problema sa atin, unang pagbasa, unang pagtulog. Ganyan ako noon. Pag ako nasisimba. Pangalawang pagbasa, second reading, tulog na tulog. Lumalabas pa tayo doon sa mga lalaki naninigarilyo sa labas ng simbahan habang nagsisermon si Father. Wala tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya ang nangyari sa atin, doon tayo madaling dapuan ng sakit at karamdaman. Always remember that the Word of God is our weapon. The Word of God is our food for our soul. At pag ikaw ay saturated and filled with the power of the Word of God, hindi po pwedeng magalaw ka ng diablo. Sabi ng Biblia, greater is Jesus who is in us than he Satan who is in the world. Hindi na niya makapangyarihan si Kristo na nasa sa atin. Kaysa Satanas na nasa sa libutan. Ay, sino ba si Kristo? Di ba si Kristo, sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word. Jesus in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Isipin mo yung salita ng Diyos. Diyos, pagkatapos ako'y natutulog nun, pagkatapos naghihigab ako nun, pangalawang pagbasa, tulog na tulog ako na nun, at pagdating ng gospel, nananaginip na ako nun. Kaya wala akong alam. Sabi ng Bible ni Propeta Hosea, Hosea chapter 4 verse 6, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Ang aking bayan na niya ay napapahamak, nangamamatay dahil sa kanilang kamangmangan. Ignorant. Kamangmangan sa salita ng Diyos. Pag tayo mamang salita ng Diyos, pag nagkasakit tayo, kahit sa pataling kakapit ka, saan ka pupunta, kahit nandun sa bundok, nabalitaan may nagpapagaling, espiritista, magtatawas, punta ka doon. Patuloy ko, Kristiyano. You don't know what is your faith. Contaminated by evil spirit. So many Christians, their faith is contaminated by evil teaching. Halo-halo, chapsoy, at di maintindihan minsan ang ating pananampalataya. It's because, sabi ni Propeta Hosea, people are perished for their lack of knowledge. Kaya pag tayo lack of knowledge, bakit lack of knowledge? Kasi we don't listen. Hindi tayo nakikinig. Nagsisermon si Father, hikab ng hikab, hanggang sa makatulog. Pagkatapos tumakapakinig ka doon sa labas, ako katuloy ko, ako ganito, ako naging ganda, ako ang tindi ng bagay buhay ko, nabago kayo nito, kayo na. Kasi, nung nasa katuloy ka, hindi ka nakikinig. Nung lumabas ka, doon ka nakinig. Kaya sasabihin mo doon ka na bago. Eh kung mulat sa pool, mahal kita, nalalaman mo,
ay nakinig tayo. Kung simulat sa punan tayo binyagan, ay nagsasamba tayo, sumisimba, nakikinig ng salita ng Diyos, disinsanay, tagapagtulo na tayong lahat. Disinsanay, good health tayo, wala na tayong sakit, sapagkat higit na makapangyarihan si Jesus na salita ng Diyos na tinanggap natin noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. So guys, ikaw ay hiling ang nangyari sa 12 taong dinudugong babae. Nakipagsiksikan, hinipo ang laylayan ng damit ng Panginoon dahil sinabi na mahipo ko lang ang damit ng Panginoon, gagaling ako. Nakipagsiksikan because faith without action is dead. Patay yung pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kayo nandito na nakiisa, may gawa ang inyong pananampalataya. Because faith without action is dead. At dahil gagawin natin yung ating pananampalataya, anumang sabihin ng Panginoon, at susundin natin, siya, anumang hingin mo'y ibibigay sa atin ng Panginoon. Diba, sabi ng John chapter 15 verse 7, kung mananatilian na kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, kasi nakinig. Kasi nakinig. Kung hindi nakinig, wala tayong matatandaan. Sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, at mananatili sa inyo ang mga salita ko, kasi nakinig ka, hingin nyo na ang inyong maibigan, at ito'y ipagkakaloob niya sa atin. Kaya nung ipuin ng Panginoon, ng babae ang Panginoon, agad gumaling. Nang wala yung pagdurugo, gumaling. At ang sabi ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Alam nyo, kilala, alam ng Panginoon yung humipo sa Kanya. Kanya kaya tinatanong ng Panginoon, gusto ng Panginoon sa ating lahat na dapat tayo umamin at aminin ang lahat-lahat sa Diyos. Ano ginawa ng babae? Umamin siya. Nagpahinga ang Panginoon. Natatakot pa sana siyang aminin. Akala niya pagagalitan siya. Pero nung umamin yung babae, sabi ng babae, Panginoon, ako po yung humipo. Kasi naramdaman ni Jesus, may power, may anointing na dumaloy. At alam nyo, nung umamin yung babae, sabi ng Panginoon, anak, magaling ka na. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Kung tayo yung pananalig sa Diyos, gagaling tayo. Pero kung ang pananalig mo ito sa espiritista, kahit kapatungan ng ilang beses ang kamay, hindi ka gagaling. Anong nangyari po doon sa gospel natin? Di makapagsalita, anong ginawa ng Panginoon? Pinatungan ba agad ng Panginoon? Hindi. Pinatungan ba agad ng kamay? Hindi. Anong ginawa ng Panginoon? Yung daliri niya, isinuot sa tainga. Itinuot sa tainga. Pagkatapos tumura ang Panginoon, at tundura ni Jesus, pinadila, dumila. At inilagay ng Panginoon yung kanyang laway kung sa ano. Pagkatapos sabi ng Panginoon, ito na! Ibig sabihin mabuksan! At noong di nabuksan, isip, puso, at kalooban, dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Brothers and sisters, unless na tayo mabuksan, maliban na tayo mabuksan, isip, puso at kalooban, doon lang po dadaloy ang kapangyarihan at doon po mag-uumpisa ang tunay na kagalingan. Ay kung sarado po ang isip natin, kung sarado po yung puso natin, kung sarado po ang ating pagkatao sa salita ng Diyos,
hindi po tayo gagaling. Hindi po tayo gagaling. At tayo sarado ang isip, puso, kalooban, at ayaw natin papasukin ang salita ng Diyos. Gagaling lang po tayo kapag pumasok ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa atin. Kaya hindi po yung ministry ni Christ. Ano mo nang ginagawa niya? Nakakaaral. Pagkatapos mangaral, saka nagpapagaling. Saka siya naghihiling. At yan yung ginagawa ng ministry, ng charismatic ministry, not only in El Shaddai. Dahil po mahalaga yung salita ng Diyos. Hindi basta-basta i-pray over. Hindi basta-basta patong ang kamay. Kailangang dumaloy, pumasok ang salita ng Diyos sa ating puso at mabuksan ang ating pagkatao para matanggap natin ang himala ng Diyos. Amen? Kaya yung po mga kapatid kay Kristo. So, ipata. Sabi po ng ipata, mabuksan. Be open. At yan po ang nais ng Panginoon today's gospel narrates how Jesus healed a man who was deaf and mute. At ano sinabi? Nakiusap sila na patungan ng kamay ang tao dito. Bakit ano po ang kalagahan? Laying on of hands communicate God's blessing. Kapag po tayo pinapatungan na kamay ko ng mga pari, nagpapatong ng kamay mo, it communicates God's blessing. Sinabi po yun ng Mark chapter 10, verse 15 to 16. At tapos po, laying on of hands conveys the gift of the Holy Spirit. Sabi ng Acts chapter 8, verse 17, sila Peter and John, ipinalo nila ang kanilang mga kamay sa mga taong nakikinig sa kanila at ang ipatong ni St. Peter at ni St. John ang kanilang mga kamay. Ang Espiritu Santo'y bumaba sa kanila at sila'y nangagsigaling. Pangatlo, laying on of hands conveys God's healing. Dadaloy po ang kagalingan, ang kapangyarihan ng Diyos. Handa na ba kayong pagalingin ng Panginoon? Tandaan niyo po, God's word concerning healing is revealed. Sabi po ng Exodus, chapter 15, verse 26. Pakinggan niyo po ito. Tapos pag-healing na ang Panginoon. Sabi po ng Bible, if you listen carefully. Sa Tagalog version po doon, sa verse 26, sa Tagalog version po roon, sabi ng Panginoon, kung buong puso ninyo akong susundin. Minsan tayo kung sumunod sa Diyos, hindi po buong puso. Half-hearted. Bakit po? Kasi yung puso natin may kaagaw. Di ba? Yung heart, hatred. Letter E, envy. Letter A, anger. Letter A, resentment. Letter T, timidity o pagkamahiyain. Mga spirits po yan. Pag yan po ay nandiyan sa puso natin yung hatred, sama ng loob. Kapag nandiyan ang inggit, envy. Kapag nandiyan ang anger, ang galit. Kapag nandiyan ang resentment, hinanakit. At kapag nandiyan ang pagiging mahiyain. Para bigyan malhati ang Diyos. Ako dati noon, nahihiya ako magbitbit ng Biblia. Dati noon nahihiya ako magtaas ng kamay. Dati nahihiya ako magsimba noon. Pero hindi ko po ikinahihiyang tumaya ng wedding noon sa Quezon. Hindi ko ikinahihiyang na ako mamulekta ng wedding. Minsan tayo nahihiyang gumawa ng mabuti at tama. Pero hindi natin ikinahihiya yung mali natin ginagawa. Noon lasinggero po ako, nung ako nagtrabaho pa sa insurance, hindi ako nahihiyang magdala ng buti ng alak. Pero nung ako po'y nasa Panginoon at nandito na, nahihiya na ako noon. Dahil makikita kang may dalang galon.
Minsan tayo hindi nahihiyang gumawa ng masama, pero ikinahihiya natin yung gawang mabuti at tama. Dapat ang gawin natin yung tama. Di po ba? Wala akong kausap. So, ano ang dapat ko? Dapat walang kaagaw si Jesus sa puso natin. Walang sama ng loob, hatred. Walang inggit, envy. Walang anger, walang galit. Walang hinanakit, resentment. Walang pagkamahiyaing timidity. Ano ang dapat mo? Na letter H natin, be humble. Magpakababa po tayo sa Diyos. Humility. Be humble in front of God. Yung letter E, instead of envy, be enable. Yung makakasahan ka sa Diyos. Umulan bumagyo tulad yung ngayon. Kahit baha, naririto ka. Gagaling ka. Lalaya ka. Pagpapalain ka. Hindi naging palagi yung baha. Amen? Yung asawa ko, pinipili na lang ako kanina. Baha, ganyan. Sabi ko, wala naman kayo na umaga yung baha. Kasi kanina baha doon sa SM Sukat. Kanina umaga. Inakita ko sa mga Facebook yung pinupost nila, naaano tayo mga sasakyan. Yung sa bahanan ko saan lugar. Pero kung tayo ay pananampalataya, because the power of the word is there in our heart, yan ang magiging dahilan para tayo maging matatag. Instead na, be enablement. Instead of anger, palitan mo ng able and available. At instead of resentment, gawin mo ang puso natin ay repentant heart. Yung madalas ikay humihingi ng tawad sa Diyos. At maging makatotohanan ka, truthful heart. Pag namumuhay ka sa katotohanan, yan ang kalayaan natin lahat. Ayun na po kayong lahat. At ihanda po natin ang ating sarili. If you want to heal your sickness, mahalaga po, sabi ng Bible, repent for all of our sins. Pagsisihan daw po natin taligdan ang ating mga kasalanan. Repentance, it means turning away from our wicked ways. Repentance means to change our mind, to change our heart, and to change our character. Baguhin natin yung ating mga iniisip na masama. Baguhin natin ang ating puso. At baguhin po natin yung ating pag-uugali. Repentance is to change our heart, to change our mind, and to change our action. And have faith. Manampalataya tayo sa Panginoon. Tayo ang inyong kamay. Panginoon, patawarin po kami. Kami po'y nagbabalik loob. Tulungan po kami, Panginoon. Hirap na kami sa aming mga naranasan sa buhay. Pero salamat, Panginoon. Ako po, ang edad ko na 69 years old, pero good health. Senior citizen na, pero sabi nila, mukhang bata pa. Bakit? If God is for us, who can be against us? Come on. Isuko natin sa Panginoon natin buhay. Let's surrender. Hallelujah. Sharabashika darabahanda. Rabayarahanda si. Close your eyes. Ask God to forgive us. Hallelujah. Yes. To Jesus. Amen.
Sabihin niyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Simula po ngayon, itinatakwil ko si Satanas at ang kanyang magawain. At mula ngayon, Panginoong Jesucristo, tanging ikaw na lang ang masusunod sa aking buhay. Patuloy mo pa akong gabayan, samahan, balutin ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. At mula ngayon, ako'y sumasampalataya, nananalig sa iyo, na ako ay iyong pagagalingin sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Why continue singing? Ang kanina po ang kagalingan. Just prepare yourself. Prepare yourself. Close your eyes. Concentrate. Lord God. At sa pangalan ni Jesus, sinasabay ko ang lahat ng uri ng karamdaman. Tinatabi ko sa apoy ng impyerno. Pinawawan ng bisa ko. Lahat ng karamdaman mula hulugan talampakan. At inamin ko, Panginoon, ang pagdala ng Espiritu Banal. At kagalingan ng bawat isang Panginoon na ngayon po ay inamin namin ang pagdala ng himala mo sa pangalan ni Jesus. Raise up your hands. Itaas ko na mataas na mataas. Will descend upon
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
You can open your lips and you can talk to the Holy Spirit in the name of Jesus. By the power of the Holy Spirit, you can open your lips and your mind in the name of Jesus. Receive the anointing. Hallelujah. Open your lips, open your lips, open your lips and receive the gift of the Spirit. Receive the gift of the Spirit. Receive the anointing. Receive the power in the name of Jesus.
Lord God. At huwag nang babalik anumang uri ng sakit at karamdaman. Sinisityuhan ko ng banal na dugo ni Kristo ang ating buong pagkatao at ang ating puso ay maging templo ng banal na Espiritu Santo. Anong sagot? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas. At sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Meron ba silang prayer request? Taas nyo na po ang inyong mga prayer request. Kung wala man po, so ibulog nyo po sa Panginoon. Pati yung daladalahan nyo, itaas nyo po para ating i-bless ang inyong mga bag, wallet, passport. Mamaya po maghahagis ako ng bonus sa pagsambot ko po. Alam nyo, sa kasasambot ko sa Ministeryo ng El Shaddai, 25 countries na po yung napuntahan ko. Pati po Vatican City napuntahan ko, sa Roma, Israel, apelido ko Amerika napuntahan ko po. Kaya manampalataya po kayo, maghahakis ako mamaya ng bonus, isigaw niyo po sa ang bansa niyo gusto pumunta. Okay? At saka makararating kayo. Okay? Wala nang gera sa Israel, ano? Yan, masarap pumunta sa Israel, yung tinapakan ni Jesus, pagpapakan natin na. Harating na ako doon, okay? Ama namin Diyos, magbasa ng mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at tumali po ang iyong malat na papala sa mga bagay na ito na amin po iniaalat, pinahandog sa iyo. Gamitin mo po sa kapanahunan ang mga bagay na ito. Kasama po ang aming mga prayer request na inaangkin po namin kami lahat ay answered prayer. And Lord, umaasa po kami na ang aming maalat handog tulad din yung pangako sa Luke 6:38, ibabalik po sa amin, siksik, liglig at umaapaw. Kaya naman, Panginoon, inaangkin po namin na kami lahat ay answered prayer. Answered prayer. Answered prayer. Baba po yung mga bag. Itaas ang mga kamay and let us give thanks with a grateful heart habang kinukolekta ang kanilang mga prayer requests. At pagkatapos yan, iahagis ko ang bonus nyo. Pinasasalamatan ko po ang lahat ng workers sapagkat naimbitahan ako at lahat ng organization na nagsama-sama. Alam ko pong kayong lahat ay pinagaling ni Lord. Mahina. At maniwala po kayong lagi, ano? At magtiwala sa Kanya. Ako po, tinan mo, good health po ako, 69 years old, pero malusog na malusog. Dati ako parang si Palinto noon, payat na payat. Pero mula noon hanggang ngayon, mula nung ko tawagin ni Lord na pinagaling ako, never na ako'y na-hospital. At ako po'y lagi naman nagpapacheck up at good health. Kasi kung ano ang bukang bigin, sabi nga ay, life and death is on the tip of our tongue. Kung ano ang yung isipin at sabihin nyo na mangyayari sa inyo. Kaya mula ngayon, huwag na huwag kayo magsasabing may sakit kayo. Wala na sa bukabulakin nyo na kayo may sakit. Kahit may nararamdaman kayo, sabihin mo, I am good health. Sabihin mo, I am strong. I am good health. I am victorious. Because Jesus Christ is in me. Kapag si Kristo ay nasa iyo lagi, bukang bibig mo, malakas, magaling, mahabang buhay, 120 years old. Amen. At kung magkasakit man, pagsubok lang yun. Dahil mabuti ka ng tao, mabait ka na, galit na galit ang demonyo, gusto kanyang makuha at mapunta sa impyerno, kaya pagdadalang kanya ng ano, pag sumuko ka, yari ka. Kaya huwag kang susuko. Don't give up. Have faith in God. Amen. Salamat po kay Father, sa inyong parish priest at sa inyong lahat. Okay, handa na kayo tumanggap ng bonus. Ang isang sigaw nyo, tatlo yung, thank you, Lord. Thank you, Lord. At tatlo yung hagis ko, okay? May the Lord God bless us all now and forever.
nga pala, baka po sabi po pala ng aming professor, baka gusto niyo pong ang anak niyo ay mag-aral sa College of Divine Scholar po para maging preacher o education sa Abel po. And ihahagis ko po yung bonus po bago si Father po magpapayal blessing sa inyo. So ito na po yung inyo pong bonus. Sasabihin niyo, thank you Lord. It is faith, ha? Isipin niyo ano yung inyong tatanggapin. Gusto niyo pumunta ng Israel? Vatican City? Sabihin niyo. Okay? Ito na ang una! Pangalawa, 3 bansa magpupuntahan nyo, no? Ito na! At panghuli, ito na! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. At bago ko po tawagin si Father, pwede po maupo muna tayo sa mandali. Sige po, upo muna po tayo sa mandali. Sa pangalan po ng ating coordinator ng El Shaddai, Sister Nery Vianan, at ng core group, si Sister Monet, Sister Christy, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na narito po sa gabi ito. Una po yung mga organizations po ng simbahan, sa pamumuno po ng ating PPC President, Brother Hermie de la Cruz. Maraming salamat po sa inyo. Tita Emmy, Kuya Rani, Ate Lenny, Tita Nori, Kuya Mon, maraming salamat po sa inyo. Iba't ibang organizations, hindi ko na po isahin. Maraming salamat. Ganon din po yung mga chapters po ng El Shaddai sa Muntinlupa na nagpamula at pumunta po dito kahit may bagyo. San Roque, maraming salamat po. Santo Domingo, maraming salamat. Olaf, maraming pong salamat. Sino bang meron? Sino ba? Ayan. And of course, yung ating pong, si Brother Bong Marasigan, nakita ko nandyan. Maraming pong salamat. Ang ating pong assistant contact person, nandito ba? Sister Lily, wala. Siyempre po, kasama din natin ngayon ang napakasipag, napakabait. Contact person po ng Muntinlupa City, Sister Glenn Pulgar. Thank you so much. And her husband, Brother Arnold, maraming salamat. Salamat po sa Zoe Dancers. Maraming salamat po. Michael, salamat. Kahit short notice, naka-shorts po si Michael kanina. Wala nga po manunugtog kasi nasira yung motor nung aming organista sa C5, hindi po nakarating. Kaya po short notice ay, ayan, pinatugtog po namin si Michael. Thank you so much. Of course, Music Mainstream, maraming pong salamat. Brother Boyet, maraming salamat po. Maraming salamat. Ang lahat po ng mga manggagawa, Sister Grace, I would like to mention Sister Grace, napakalaki po ng inyong bahagi at tulong para maging matagumpay ito po ating mga gawain. Ang lahat ng mga manggagawa ng Mary Mother of God, ang El Shaddai Group, maraming pong salamat. Hindi matatawaran ang inyong sakripisyo para po may sakatuparan natin ang lahat ng mga ginawa natin for the past 8 days, parang siyang na araw ngayon. At bukas po ang culminating activity, Mass po, High Mass ng alas 6, kasama po ang ating mahal na obispo. So inaanayahan pa rin po tayong lahat. At syempre, ngayon po ay tatawagin ko na po para po sa closing remarks at sa pagbabasbas po sa ating lahat. Ang ating pong napakagwapo at mahal na mahal natin, napakasipag ang ating kurang paroko, palakpakan po natin, Reverend Father Bon Navarro. Salamat po, salamat. Isang maikli, opo muna po kayo. Sa sandali ho, bago yung pagbabasbas, ay katulad nung marami na tayo natutunan, ang pasasalamat ay palaging memorya o pag-alala ng anong parte ng katawan. Internal, nasaan? Sa taas, sa gitna o sa baba. Ang pasasalamat ay memorya ng aning parte ng katawan. Sa ilong, sa tao. Parte ng katawan ng tao. Ayun, internal. Sa gitna, puso.
sa English ho, ay gratitude, thanksgiving is the memory of the heart. Kaya kahit po tayo makalimot minsan sa mga detalye ng buhay, kasi sa isip natin o memorya na ginagamit sa isip, no? Pero pag sa puso, ang pasasalamat, lalo na kanino? Sa Panginoon, sa Diyos, hindi po tayo makakalimot. Amen? At sa ganitong diwa, magpasalamat po tayo sa lahat ng biyaya ng parokya, ng buhay, ng pamayanan, ng ating pagsasama-sama at mga natutunan po, mga biyaya ngayong gabi at sa araw-araw ng ating buhay. Magsitayo po ang lahat. Tanggapin niyo po ang pagmamahal ng mapagmahal natin at maawaing Diyos. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo ay magpasalamat, mag-ingat po sa pag-uwi at magandang gabi muli sa inyong lahat. Amen. God bless us all. Maraming salamat po. Kita-kits ulit bukas. Sir Auring, thank you so much. God bless. Thank you.